ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 12 anyos na lalaki patay matapos masabugan ng paputok. Higit 100,000 iligal na paputok na kumpiska ng PNP bago ang bagong taon. 2026 national budget raratipikahan na. Presyo ng diesel at kerosene tataas. Sa MBC TV correspondents, babaeng rider patay ng mabangga takbuhan sa Hermosa, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala sumabak sa Macau Tennis Masters. At sa Showbiz Spotted, Carla Abellana ikinasal na sa kanyang high school sweetheart na si Dr. Reginald Santos. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, dead on the spot at nagkalasog-lasog ang katawan ng isang 12-year-old na batang estudyante habang sugatan ang isa pa nitong kasama matapos masabugan ng paputok kagabi sa Tondo, lungsod ng Maynila. Bago ang madugong aksidente, namataan pa raw ang dalawang biktima na dala-dala ang naturang paputok habang nakaupo sa bangketa. Pasintabi po dahil sensitibo ang ating balita na tinutukan ni Boy Gonzales. Nasawi ang isang 12 anyos na bata lalaki habang sugatan ang isa pa matapos ang pagsabog ng paputok sa A. Lorenzo Street malapit sa kanto ng Osebad Santos Avenue, Tondo, Maynila, gabi ng December 28. Batay sa ulat ng Manila Police District Station 7, naganap ang insidente bandang alas 9 pasado ng gabi. Kinalala ang nasawing biktima sa alias Nanonoy, estudyante at residente ng Almeida Street sa Tondo. Ang ikalawang biktima na 12 anyos din at residente ng kaparehong lugar ay nagtamo ng mga sugat at sinugod sa ospital. Ayon sa salaysay ng saksi na si George Cueva sabang siya ay nagmamaneho ng tricycle at papalapit sa nabanggit na lugar ay nakita niya ang dalawang bata na nakaupo sa bangketa at may hawak na isang malaking hugis, triangulong paputok. Ilang sandali pa ay biglang naganap ang pagsabog. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng MPD at ang kaso ay naiturnover na sa Homicide Section at kasalukuyang inimbestigahan upang matukoy ang pinagmulan ng paputok at ang posibleng pananagutan ng mga sangkot. Samantala, sinabi naman ni Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Puente agad na rumesponde ang kanilang District 2 Office kasama ang MDSW Disaster Team sa insidente. Nakausap na ng mga social worker ang pamilya ng nasawing bata at tiniyak ng MSWD na handa silang tumulong sa lahat ng pangangailangan at gastusin ng pamilya ng nasawi. Saklaw rin ng tulong ng MDSW ang batang biktima na nasugatan at kasalukuyan napapagamot sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nasabat ng pambansang pulisya ang higit 100,000 iligal na paputok ilang araw bago ang Salubong 2026. Ang buong detalye tinutukan live ni Edniel Parosa. Edniel. Karen, umabot na sa 144,866 na iligal na paputok ang nakukumpiska ng pulisya 3 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa report ng PNP Command Center ngayong December 29, mula December 16, pinakamarami sa mga ito ay Pla-Pla, sinundan ng 5-star, Piccolo at Pop-Up na nararatiling popular sa kabataan. Katumbas ito ng higit sa 2 milyong pisong halaga ng illegal firecrackers at pyrotechnic device na natatagpuan sa mga palengke, tabi ng kalsada at mga checkpoint na isinasagawa ng PNP. Ayon kay Police Colonel Joshua Alejandro, Assistant Chief ng Command Center dito sa Camp Crame, 835 na insidente ng may kinalaman sa paputok at pailaw ang namumonitor at nire-respond
respondihan din ng PNP. Dito, nakaaresto ang pulisya na hindi bababa sa 28 ng katao. Naura ng inulap ng Department of Health na mahigit sa 100 ang napuputukan na. Wala pa man ng New Year's Eve. Kabilang sa mga huling biktima nito ay ang 12 anyos na batang lalaking nasawi sa pagsabog ng pinulot lamang na fountain sa bahagi ng Tondo, Maynila. Pulot daw po nila ito habang sila ay naglalakad dito sa kalsada sa may area po ng Lorenzo Street. At yun nga po ang patuloy nating palagi pinapaalala. Sa panayam ng DZRH News, hinimok ng Manila Police District ang publiko. Itawag sa 911 ng PNP ang mga mamamataang gumagamit o nagbebenta man ng mga iligal na paputok at pailaw, lalo na sa mga hindi tamang lugar. Edniel? Hindi po talaga natin lahat makikita. Sa dami po talaga ng tao dito sa lungsod ng Maynila. Ang kailangan lang po natin, tulungan din po tayo ng ating mga kababayan. Ang tinig ng MPD spokesperson, Police Major Philip Ines. Edniel? Para sa NBC-TV, yes, Ms. Karen. O paalala lang siguro sa mga nagbebenta ng illegal na paputok, ano ba yung maaari nilang kaharapin na kaso at maaari silang makulong, tama ba Edniel? Tama, mayroon tayong umiiral na batas dyan at hindi lamang miskay sa illegal na pagbebenta ng mga illegal firecrackers. Mayroon din tayo miskay na pagbabawal doon naman sa online selling ng mga paputok. So kahit yung kanilang mga ibinibenta ay pasok doon sa tamang timbang na itinatakda ng PNP halimbawa o tamang laki, kung ito ay through online o via social media pages, ito ay bawal at nakukumpiskahin din ng PNP once na magkaroon ng tip kung saan naroon itong mga ito. Okay, so confidential naman yan pagka kayo ay magbibigay ng tip. Yan naman ang assurance ng PNP Edniel. No? Pero itong 100,000 or more na illegal na paputok nga na nakumpiska, linawin lang natin, ano ang gagawin ng kapulisan dito? Malalaman pa natin, pero mayroon din niyang miskay, mayroon niyang kaukulang disposal na process. Kasi kung maalala mo, ang ating PNP ay mayroon din specific unit na nag-handle ng mga yan. To be specific, yung FEO, yung Firearms and Explosive Ordnance Unit ng PNP. Sila yung mag-handle nitong mga nakukumpiska. Naabot na nga ngayon sa higit 2 million pesos na halaga bago pa man itong New Year revelry dito sa ating bansa. So para sigurado lang Edniel na hindi babalik itong mga illegal na paputok sa merkado, kaya kailangan itong sabihin na natin i-destroy o sirain ng kapulisan at meron na unit na in charge dan para sa proper disposal. Tama ba Edniel? Tama, mayroon tayong unit for proper disposal at talagang hindi dapat bumalik sa merkado sapagkat in the first place ay nakumpiska dahil itong mga ito ay lumabag doon sa tamang sukat at timbang na itinatakda ng ating PNP FEO. Maliban doon sa mga binanggit natin na mga usual at popular na paputok, marami rin miskay dito na kababahala ang nakumpiska ng PNP BOGA o yung improvised cannon device. At ito ngayon, yung problema ngayon ng otoridad, kung paano pa rin nakalulusot itong mga ito, gayong identified naman na kung ano yung bawal at alam na rin naman ng publiko na bawal. Kaya panawagan ng PNP side, itawag sa 911 ng public kapag mayroong naamoy o nakitang ganito klase ng bentahan o paggamit sa inyong mga lugar. Alright, maraming salamat Edniel. Mula rito sa Camp Crame, para sa NBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po nag-uulat live mula sa Campo Crame, Edniel Parrosa. Samantala, magsisimula ng panibagong taon ang walang bahay ang ilang mga residenteng nasunugan sa bahagi ng Riverside Extension sa Commonwealth sa Quezon City. Ang mga detalye ibabalita ni Val Gonzalez. Bago mag-alas 9 ng gabi kagabi nang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa San Pascual Street, Riverside Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City. Umabot sa ikalimang alarmang sunog bago ideklarang fire out bago maghating gabi na ng gabi. Ayon sa mga kagawad ng Bureau of Fire Protection, aabot sa humigit kumulang 50 bahay ang apektado ng sunog. Sa pagtaya ng barangay, aabot sa 80 pamilya
ang apektado ng sunog. Nagpalipas naman ng gabi sa isang evacuation center ang mga apektadong pamilya. Inaalam para ng mga otoridad ang sanhi ng sunog, maging ang halaga ng pinsala nito sa mga ari-arian. Para sa MBC TV Network News, ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gaya ng napagkasunduan, kasado ng ratipikahan ng Senado mamayang hapon ang 6.793 trillion pesos na national budget para sa taong 2026. Pagbibida pa ni Senator Win Gatchalian sa tinawag niyang anti-corruption budget, resultaan niya ito ng makasaysayang open BICAM ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kahit nakabakasyon, ang karamihan ay may pasok ang mga senador ngayong araw. Ito ay upang i-ratify ang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Itinakda ito mamayang alas 3 ng hapon na inasang dadaluhan ng mayorya ng senador batay sa kanilang naunang napagkasunduan. Kahapon ay nilagda ng contingent ng Kamara de Representantes at Senado sa Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 2026 budget. Para sa chairman ng Senate Committee on Finance na si Senator Sherwin Gatchalian, produkto ito ng kauna-unahang open BICAM na ginawa ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Alinsunod dito sa kagustuhang maging transparent ang pagtalakay sa budget. Sabi ni Gatchalian, wala siyang nakikitang problema kahit na sa January 5 palagda ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget at reenacted budget ang gagamitin sa unang 5 araw ng Enero. Wala itong epekto sa pangkalahatan ng takbo ng gobyerno dahil ang unang 2 araw ng Enero ay holiday. Kailangan talaga ng 1 linggong pag-aaral na gagawin ng Malacanang sa national budget. Hindi rin nakikita ng senador na may bahagi ng budget na ibibito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ang 2026 budget ay isang anti-corruption budget. Well, the whole budget is an anti-corruption measure. No? Dahil dati, yung mga infrastructure projects, pag tinignan niyo yung DPWH, yung 16,000 na items doon, walang coordinates, walang ni barangay, wala nga nakasulat kung saan yun. So ngayon may detalye na, may coordinates, merong station numbers, kung multi-purpose building yan, meron granular data like barangay or sitio. So identified na talaga kung saan saan yung infrastructure na ilalagay. At walang port ba? Wala sa port ba? Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang tulog bago ang 2026, nagsimula ng sumipa ng aabot sa 30 pesos ang presyo ng mga bilog na prutas sa Caloocan na mabenta bilang pampaswerte sa pagsalubong ng panibagong taon. Ang pinakahuling balita sa presyuhan sa merkado, tinutukan ni Edwin Duque. 2 araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, nagtaasan na rin ang mga presyo ng ilang mga prutas na bilog na siyang nakaugaliang inihanda sa pagsalubong ng bagong taon. Karamihan sa dating per piraso ay binebenta na ngayon ang 3 sa 100, kung saan ay halos 20 pesos hanggang 30 pesos ang itinaas. Sa presyo na lang ng apple ay mabibili ngayon ang 3 sa 50 at meron ding 3 sa 100, habang ang pakwan naman ay mabibili ng 150 pesos bawat kilo. Ang pinya 50 pesos, ang grapes mula sa dating 180 ay 200 pesos, ang melon na 120 ay mabibili na rin ng 150 pesos bawat isa. Ang chiko ay 200 pesos. Ang pungka naman ay mabibili ng 3.50 at meron ding tag 10 piso bawat isa. Ang kiat-kiat ay merong 50 pesos at meron ding 100. Habang ang mangustin ay 200 pesos bawat kilo. Ang kiwi mabibili ng 3 piraso sa 100, ang peras ay 3 piraso sa 100, ang persimmon ay 3 piraso rin sa bawat 100, ang orange ay 3 piraso sa bawat 100, ang green grapes ay 300 bawat kilo, ang Fuji apple green naman ay mabibili pa rin ng 3.50, habang ang presyo ng lunggan ay mabibili ng 3.100 piso. Ayon sa mga vendor sa mga Caloocan,
ito na raw ang presyo hanggang bagong taon at inasang muling bababa ang presyo pagsapit o pagkatapos ng bagong taon. Para sa MBC-TV Network News, RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso sa mga motorista, kasado na o kasado ng tumaas ang presyo ng diesel at kerosene bukas, huling Martes ng taong 2025. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel at kerosene habang wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya alas 6 ng umaga bukas. Sa mundo ng showbiz, magbabagong taon na Mrs. Santos ang aktres na si Carla Abellana. Ang ilang tagpo sa kanilang kasal ng kanyang non-showbiz partner at high school sweetheart na si Dr. Reginald Santos, panoorin sa report na ito. Thank you, Lord, most importantly for now giving me the clearest answer to all my painful whys. 20 years in the making. Ganyan inilarawan ng aktres na si Carla Abellana ang kanilang love story ng kanya na ngayong mister na si Dr. Reginald Santos. Nagpalitan sila ng matamis na I do sa pamamagitan ng isang private garden wedding ceremony sa Tagaytay nitong Sabado, December 27. Present ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Si Alfonso Cavite Mayor Randy Salamat ang nag-officiate ng kanilang kasal. High school pa lamang nang unang magkakilala ang dalawa. Sa nga ng netizens, hango sa iconic line ng isang pelikula, parang si Mama Mary daw ang kapuso star sa suot na square neckline Rosa Clara wedding gown at lace veil. Habang ang dashing groom, isang cream color tuxedo ang isinuot sa kanilang big day. Una rito, isang bridal shower para kay Carla ang idinaos sa isang aesthetic clinic sa Parañaque. Magunita na unang araw ng Disyembre nang inanunsyo ng aktres ang kanilang engagement. But ultimately, every single step was worth it. I'm home at last. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Misa at memorial service alay kay yumaong Antipolo Congressman Romeo Acop idinaos sa Kamara. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ipinagpatuloy ang peace talks. At sa MBC TV Sports, Alex Ayala sumabak sa Macau Tennis Masters matapos ang gold medal finish sa Southeast Asian Games. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagdaos ng misa at memorial service sa Kamara bilang pag-aalala sa mga kontribusyon ni yumaong Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop bilang mambabatas mula pa noong 2010. Kasunod nito, inaasahang pangangasiwaan ng Commission on Elections o COMELEC ang isang espesyal na halalan para iluklok ang papalit sa pwesto ng dating kongresista. Ang buong detalye alamin sa report ni Milky Rigunan. Idinaos ang Requiem Mass at Memorial Service dito sa Kamara bilang pamibigay pugay kay Antipolo City Representative Romeo Acop. Ang memorial service ay dinaluhan ni House Speaker Faustino D. III kasama ang mga miyembro ng 20th Congress sa Plenary Hall. Matapos ang misa, sinundan ito ng memorial service at eulogy ni na Antipolo Representative Ronnie Puno, Pangulo ng National Unity Party, ang partido ni Acop, makasamahan sa Quadcom noong 19 Congress na kinabibilangan ni na dating Congressman Robert A. Barbers,
Joseph Stephen Paduano, Dan Fernandez, Speaker D at dating General Leopoldo Batawil. Si Acop ay nagsilbing kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo noong 15th, 16th at 17th Congresses mula 2010 hanggang 2019. Bumalik siya noong 19th at 20th Congresses mula 2022 hanggang sa kanyang pagpanaw noong December 20. Bago ang Christmas recess, pinagtibay ng Kamarang House Resolution number 601 na nagpapahayag ng pakikidalamhati sa pamilya ni Acop at pagkilala sa kanyang buhay at serbisyo publiko. Si Acop ay pumanaw sa edad na 78 sanhi ng atake sa puso. Samantala, kailangan magsagawa ang Commission on Elections ng special election para punan ang bakanteng pwesto sa 2nd District ng Antipolo City matapos pumanaw si Congressman Romeo Acop. Ayon kay National Unity Party o NUP Secretary General Reginald Velasco, ang legal na batayang nito ay ang 1987 Constitution at ang Republic Act No. 7166 na naguutos ng special election kapag nagkaroon ng permanenteng bakante sa Kamara 1 taon bago matapos ang termino. Itinuturing ng bakante ang posisyon noong December 20, 2025 kung kailan pumanaw si Acop kaya saklaw ito ng mandatory special election. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ng PNP Forensic Group ang resulta ng medico-legal autopsy sa mga labi ni ex-DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Batay sa report, blunt traumatic injuries to the head, trunk, and left upper and lower extremities due to a fall from height ang ikinasawi ng dating opisyal. Una nang kinumpirma ng PNP-FG na nagpositibo rin sa citalopram si Cabral na natagpo ang walang buhay sa Cannon Road, Tuba, Benguet nitong December 18. Sabi ng unit sa Camp Crame, isa sa mga side effect ng antidepressant drug ay suicidal behavior. Nananawagan ang environmental watchdog na ban toxics sa Philippine National Police at regulatory agencies na paigtingin ang paglaban kontra iligal na paputok para maiwasan ang firework-related injuries. Kasunod ito ng market monitoring ng grupo kung saan nadiskubre nitong may mga nagbebenta pa rin ng iligal na paputok gaya ng Super Plapla, 5-Star at Piccolo sa may Divisoria sa Maynila. Ayon sa Ban Toxics, lubhang nakakaalarma ang patuloy na paglikha, pagbebenta at paggamit ng illegal firecrackers, lalo na kung mapapasa kamay ito ng mga bata. Well, yan po yung magandang binanggit po ninyo na dapat nga po halos araw-arawin yung visibility. Total alam naman po ng ating mga kapulisan at mga lokal na pamahalaan kung saan po yung bentahan ng mga paputok, lalong-lalo na po dyan sa parte ng Divisoria. Sa ating lagay ng panahon, ngayong huling Lunes ng 2025, wala pa ring binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng bansa, ngunit magpapatuloy ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Ito ay dahil sa umiiral na weather systems kung saan una narito ang shear line na magpapaulan sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Habang umiiral naman ang easterly sa nalalabing bahagi ng Eastern Visayas at Caraga Region, kung saan mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Samantala dito sa Metro Manila at malaki pang bahagi ng Luzon, patuloy ang pagbugso ng amihan na magdudulot lamang ng mga mahinang pag-ulan. Sa unang tingin at kung pagmamasdan, para kang nasa isang fantasy film kapag nakasaksi ka ng kumpol ng mga alitaptap o fireflies. Ito ang mga insekto na tila may daladalang maliliit na ilaw at sabay-sabay na nagbiblink lalo na sa gabi. Pero paano ba nila ito nagagawa? Alamin na this, bakit nga ba kumukutitap ang mga alitaptap? Ang fireflies o alitaptap ay kilala rin sa tawag na lightning bugs. Ang kanilang pagningning sa dilim ay nagsimula higit 100 milyong taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyan, mayroong nasa 2,000 species nito sa buong mundo.
Pero sa dami ng mga insekto, bakit nga ba sila umiilaw? Nangyayari ito dahil sa isang chemical reaction sa kanilang lower abdomen na tinatawag na bioluminescence. Ang pagkutitap ng mga alitaptap ay iba-iba at mayroong patterns, depende sa species at iba-iba rin ang kulay ng kanilang ilaw. At isa sa mga dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay upang makahanap ng potential mates o partner. Dito nagpapakitang gila sa mga lalaking alitaptap sa pag-flash ng kanilang ilaw hanggang sa may babaeng lumapit sa kanila. Sinasabi na ginagamit din ng ilaw na ito bilang defense mechanism upang hindi sila kainin at magmukhang nakalalason. Sa kasalukuyan, ilang ulat na ang nagsasabi na patuloy nang bumababa ang bilang ng mga alitaptap dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan, polusyon at labis na pesticide sa mga bukirin. Patuloy naman ang panawagan na pangalagaan ng kalikasan upang ang ningning ng mga alitaptap ay patuloy pa ring masilayan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Muling nagpulong sa White House sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky para pag-usapan ang inaasahang huling yugto ng peace plan tungo sa pagtatapos ng digmaan ng Russia at Ukraine. Kaugnay niyan, balik ceasefire naman ang Thailand at Cambodia matapos ang halos 3 linggong sagupaan. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, muli nagharap sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House para pag-usapan ang inaasahang huling yugto ng peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kung saan ayon kay Trump, nasa 95% nang naging progress ng kanilang usapan at mayroon na lamang natitirang 1 o 2 issue gaya na lamang ng free trade zone sa eastern territory ng Ukraine o ang Donbas na kasalukuyang pinag-uusapan pa rin sa ilalim ng free trade agreements ng dalawang bansa. Nakatakda pa muli magpulong ang dalawang leader sa susunod na linggo para tuluyan ng mailusot ang peace deal bago ito ihain kay Russian President Vladimir Putin. Samantala, sa kabila na nagpapatuloy na peace talks, naramdaman naman sa ilang bahagi ng Ukraine ang muling pag-atake na isinagawa ng Russia kung saan binomba nitong silang syudad ng Sloviansk kung saan isa ang nasawi at mahigit 10 naman ang sugatan. Sa iba pang balita, balik ceasefire naman ang Thailand at Cambodia matapos ang halos 3 linggong sagutan ng mga pag-atake at sagupaan ng kanilang mga sundalo kung saan nagkasundo ang dalawang kampo na pansamantalang ihinto muna ang sigalot sa bahagi ng border ng kanilang bansa, gayon din ang pagpapadala ng karagdagang sundalo sa war zone. Habang nakatakda namang palayain ng Thailand ang mga nakulong nitong sundalo ng Cambodia na nahuli noong Hulyo. Ang naturang peace deal ay mula sa panghihikayat ng Amerika at China, gayon din ang pamunuan ng United Nations na anilay malaking epekto na ang naidudulot ito sa milyong-milyong residente ng Thailand at Cambodia. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, fresh from the 33rd Southeast Asian Games, agad na sumabak si Filipina tennis star Alex Ayala sa 2025 Macau Tennis Masters, kung saan lumahok si Ayala sa singles at doubles matches. Ang naging resulta ng mga laban, ibabalita ni Millie Borja. Matapos ang kanyang makasaysayang gold sa Southeast Asian Games, maagang umexit si Filipina tennis star Alex Ayala sa MGM Macau Masters nang dominahin ang Russian tennis player na si Mira Andreeva with 6-4, 6-2 final score noong linggo. Kasunod ng naging mahigpit na laban sa first set, nakuha ni Ayala ang 2-1 lead bago kumamada si Andreeva ng 5 magkakasunod na laro para tuloy ang selyuhan ang panalo. Magugunit ang bago ito, noong Sabado, nalaglag naman sa doubles match si Ayala kasama ang kanyang partner na si Jerry Xiang ng China. Nakatakda sanang makalaban ng dalawa ang team na kinabibilangan ni Andreeva, ngunit napilitan itong mag-withdraw dahil sa sakit. Kaya naman humarap si Ayala sa dalawang male opponent na sina Yibing Wu at Alejandro Davidovich Fokina. Magbabalik aksyon si Ayala sa Enero para naman sumabak sa Australian Open. At yan mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Abangan sa aming pagbabalik, pulis sugatan matapos saksakin sa Murcia, Negros Occidental. Sa Showbiz Spotted, Vice Ganda at Cristel Go bumandera sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival. At sa TNVS, bagong PC set o yung personal computer set na napanalunan ng isang lalaki sa raffle. Bakit nga ba kinaaliwan ng netizens? Lahat na niyan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dead on arrival sa ospital ang isang babaeng rider matapos itong mabangga at takasan ng nakasagasa ritong suspect sa Hermosa, Bataan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on arrival sa Orani District Hospital ang isang babaeng rider matapos itong banggain at takbuhan ng isang van alas 3 kanina madaling araw sa Roman Superhighway sa Barangay Mambog, Hermosa, Bataan. Ayon sa investigasyon, habang patungong Dinalupihang Bataan, ang dalawang sasakyan mula sa Orani, ang single motor na minamaneho ng biktima edad 25 anyos at isang van na di naplakahan, nabangga umano ito ng van ang likurang bahagi ng motorsiklo dahilan upang mawalan ng kontrol ang biktima at sumemplang sa karsada. Isinugod ang biktima sa Orani District Hospital, subalit idiniklara dead on arrival ng attending physician. Tumakas naman ang van patungo sa direksyon ng Pampanga. Patuloy ang isinasagawang follow-up investigation ng kapulisan para sa pagkakakilanlang ng suspect ng sasakyang sangkot sa naturang aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang miyembro ng pulis sugatan matapos saksakin ng ilang bises ng suspect sa Purok Lacson, Barangay Kaliban, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Judicis Catalugo, Public Information Officer ng NOCPO, ang biktima isang Police Staff Sergeant na miyembro ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office at residente ng nasabing barangay, habang ang suspect kinilala na si alias Roland, 29 anyos, residente ng Purok Super 1, Barangay Pandanon, Bayan ng Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Ito ang mayroong nangyaring komosyon sa labas ng bahay ng nasabing pulis sa pagitan ni Roland at alias Tuyo, na kung saan lumabas ito ang biktima sa napumagit na, subalit binalingan ito ng suspect at sinaksak ng ilang beses. Dinala sa Murcia Health Center ang nasabing pulis bago itina-transfer sa Bacolod Adventist Medical Center dito sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon o hot pursuit operation ng Murcia Police Station para maaresto ang nasabing suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, iniulat ng Department of Health Cordillera na may 4 na bagong karagdagang kaso ng fireworks-related injury sa Cordillera Region as of December 28, 2025. Dahil dito makyat na sa 11 ang kaso ng fireworks-related injury sa rehiyon mula December 21, 2025. Sa lalawigan ng Kalinga may pinakamaraming kaso na abot sa 5, 3 sa Abra, 2 sa Baguio City at 1 sa Apayao. Karamihan sa mga naputukan ay pawang kalalakihan. 4 sa mga naputukan ay dulot ng paggamit ng boga. 3 ang dynamite, rebentador at plaplat, tig-1 5-star at 1 hindi pa malamang uri ng paputok. Samantala, winasak naman ng Apayao Provincial Police Office sa mga nakumpiskang pinagbabawal na boga ng mga personnel ng Luna at Kalanasan Municipal Police Stations. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Apayao Provincial Police Office Deputy Provincial Director for Operations,
Police Lieutenant Colonel Cesar Manlong sa koordinasyon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit, Luna Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog sabay basta operasyon ng dalawang kalalakyan matapos silang magbenta ng iligal na droga kapalit ng mark money sa pulis na nagkunyaring buyer. Batay sa ulat ni Police Major Ferdinand Rivera, ang acting chief of police ng Orbis Tondo, Pangasinan, bandang alas 7:50 ng gabi ng ikasang operasyon ng kanyang mga tauhan laban sa mga suspek na kapwa may edad na 45 anyos at residente ng nasabing bayan at nakabili ng dalawang plastic susoy na naglalaman na hinihinalang Cebu kapalit ng mark money kaya agad silang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa mga arestadong suspek ay tumitimbang ng 1 gramo ng may street drug price na 6,800 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 itong kinakaharap ng mga suspect na ngayon nasa kustodiya ng Orbis Tondo Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng otoridad sa Pinabakdaw Samar ng mismong tauhan ng pulisya ng Pinabakdaw ang isang individual na lumabag sa batas laban sa iligal na pangingista. Naglunsad ang Seaborne Patrol Operation ng kapulisan sa karagatang sakop ng Barangay San Isidro, Pinabakdaw Samar kahapon Disyembre 28 dahil sa impormasyon ng iligal na pangingista. Ayon naman sa report ng Calbayog PNP, ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakaristo, isang nakilalang si alias Chas, 32 taong gulang. Kinumpiska ang mga kagamitang ginamit sa pangingista. Kinumpiska dito ang isang bangka at 6 na pirasong alimasag. Nakumpiska rin ang isang buong lambat ng isda na tinatayang may halaga na 500 pesos. Inatasang magbayad ng kakulang multa ang naristo alinsunod sa Municipal Ordinance. Samantala, ang bangkang dimotor, mga nahuling isda at alimasag at ang mga kagamitan sa pangingisda ay pansamantalang dinala sa kustodiya ng Municipal Fisheries Law Enforcement Team para sa kakulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuwing Christmas party, malamang ay karamihan sa mga umaasang manalo sa raffle ay nagdarasal ng todo para sa mga magagarbong premyo tulad ng mga appliances at gadgets. Katulad ni James Galangke, ano ba yung naiuwi mo? Telebisyon na 60 inches. Meron bang ganon? Gaya na lamang ng netizen na ito na nakatanggap ng brand new PC o personal computer set sa kanilang party. Ngunit imbis na matuwa, abay, nadismaya pa ito. Kung bakit nga ba ito ang kanyang naging reaksyon, panoorin sa report ng ating grand prize winner na si James Galangge. Computer na sana, naging lugaw pa. Yan na lamang naging reaksyon ng lalaki sa viral video na imbis makuha ang inaasam niyang PC set, nakakalay isa itong complete computer set, ang ibig sabihin pala ng PC ay pansit canton pala. Mapapanood sa video ang tila biglang paglumbay ng lalaki na parabang imbis na swerte, abay, minalas pa. Umali naman ang mga nakakatuwang comments ang video kung saan tanong ng ilang mga netizen ano raw ang specs o specifications ng PC na kanyang napanalunan. Habang pasaring naman ng iba, ito raw umanong isang halimbawa ng umano'y real-life clickbait kung saan hindi rin pala pamilyar ang lalaki sa mga itong uri ng trend online. Samantala, humakot ang naturang video na may 2 million views at 31,000 likes sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Buhay na buhay ang pelikulang Pilipino sa nagdaan na Gabi ng Parangal ng ika-51st edition ng Metro Manila Film Festival. At sa taong ito, gumawa ng kasaysayan ng mga nakasungkit ng Acting Award. Narito ang report ni Showbiz Angel. Maraming salamat po. Maraming salamat. At last! Si Unkabogable star Vice Ganda ang itinanghal na Best Actor sa nagdaang gabi ng parangal ng 51st Metro Manila Film Festival. Ito ay para sa kanyang pagganap bilang Twinkle sa comedy drama na Call Me Mother mula sa direksyon ni June Lana na naiuwi rin ng Gender Sensitivity Award at 3rd Best Picture Trophy. Nagugustuhan pero hindi pinipili. O mas nasasanay ako dun sa napipili pero hindi maaari. But tonight, maaari na. It's really 2025. Yes! And it is really possible. Yes! And it is real. Queer people can be best actors. Kasama ni Meme sa pelikula sina Nadine Lustre at Lucas Andalio na wagi naman bilang Best Child Actor. Proud tita nga ang aktres na si Loisa Andalio sa tagumpay ng pamangkin na si Lucas. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito para mabigyan kami ng boses at mapakita namin na kaya rin namin umarte. Historic win din ito para kay Crystal Go, ang kauna-unahang nakasungkit ng MMFF Best Actress Award na may Down syndrome. Tinalo niya sina Angelica Panganiban, Nadine Lustre at Bianca De Vera matapos bumida sa pelikulang I Am Perfect na siya ring ginawaran ng titulo bilang 51st MMFF Best Picture. Person with Down syndrome, persons with disabilities, you made history tonight para sa inyong lahat to. Samantala, ang screen veteran at Bar Boys after-school star namang si Odette Khan ang wagi ng Best Actress in a Supporting Role. Habang si Tom Rodriguez ng Second Best Picture na Unmarry ang Best Actor in a Supporting Role. Mapapanood ang 8 official entries ng 51st Metro Manila Film Festival hanggang January 7, 2026. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes para sa MBC TV Network News. 3 araw na lamang bago natin salubungin ang bagong taon. At bago natin simulan ang 2026, babalikan at sasariwain natin ang mga 2025 na inulan ng kaliwat-kalang kontrobersya at protesta. 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at pagkamit sa hustisya at katotohanan. Matapos ang ilang dekada, muling binaha ang lansangan, hindi ng tubig, kundi ng galit ng taong bayan. Sa pagtatapos ng 2025, anong mukha ng Pilipinas ang nasaksihan ng buong mundo? Bukas balikan ang kwento ng humubog sa mukha ng mga balita ngayong taon. Bukas hanggang Miyerkules po yan, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Sa ngalan ni Yuel Reyes at sa buong team ng MBC Network News, ito si Karen Oyong ng DZRH nagpapasalamat sa tulong na ipinaabot sa atin ng Manila Bulletin para sa ating espesyal na year-end production. Yan po lamang at see you po tomorrow at sa darating po na December 31st. Ako po si Miss Karen Oyong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.